Alamin nga natin report mula kay Aris number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let, ano ang latest ng Malacanang? Lakay kumpiyansa ang palasyo na makatutulong sa paglago ng ekonomiya ang bagong batas na nagbibigay ng VAT refund sa non-resident tourist. Unang inanunsyo ng Department of Finance na aprobado na ang Implementing Rules and Regulations o IRR para sa nasabing batas. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, inaasahang mas maraming dayuhang turista ang may engganyong bumisita sa Pilipinas dahil sa insentibo. Kasabay naman anya nito ang paglakas rin ng lokal na mga produkto na pakikinabangan hindi lang ng malalaking industriya kundi maging ng maliliit na negosyo, nakaakibat rin ang pagbubukas ng mga oportunidad sa trabaho. Sa ilalim ng Republic Act No. 12079, ang non-resident tourist o foreign passport holders ay maaaring mag-apply ng VAT refund sa mga produktong binili sa bansa mula sa accredited stores na nagkakahalaga ng 3,000 piso pataas. Lakay? Ayan, so ano ang mga lugar na isinusulong ng ating gobyerno ngayon para puntahan ng mga turista? Abay, malaki ba itong VAT refund na sa bagay, malaking bagay yan. Sa mga pagka nagpupunta sa abroad, di ba, may mga pagkabibili ka lang ng bibili ka lang ng pasalubong, may VAT refund pa, di ba? So gagayahin din natin yan. Yan yung gagawin dito sa atin dahil naniniwala sila na kapag may VAT refund ay mas tatagal yung pagstay ng mga dayuhang turista. Ibig sabihin naman nun ay mas gagasto sila ng malaki. Pero anong sabi ng Pangulong Marcos? Kumalas na si ate sa alyansa. Wala pang reaction dyan, Lakay, ang Malacanang o mismo si Pangulong Marcos. Pero alam mo, naitanong na yan dati dahil matatandaan mo nga na nung nakaraang campaign rally ng alyansa dyan sa Cavite at Laguna, hindi na nabanggit itong si Senator Aimee ni Presidente. Natanong ang Malacanang dyan at ang sagot daw ni PBBM ay abangan na lang yung susunod na kampanya para malaman kung ano talaga ang ibig niya sabihin doon. So, kaya lang sa ngayon ay wala pa ulit schedule, Lakay, kasi ang sabi ng alyansa, yung kanilang mga kandidato ay naimbitahan dun sa pagsisimula ng mga campaign sa local positions, kaya hiwa-hiwalay muna sila ng kampanya ngayong weekend. Oo nga, ba't ganun Pero may nangangampanya nga ba ng taga Malacanang kay na huwag iboto ang Super Ate Aimee Marcos, ha? Totoo bang magsabihin nga? Civil na tuwing? Wala kang personal personal knowledge yan, ha? Pero dapat suportahan din ng Pangulong Marcos ang kanyang ate dahil pagka natalo pa ang kanyang ate, abay wala silang tagapagtanggol sa Senado, ha? At malaking dagog din sa Marcos administration kung ang Marcos tulad ni Aimee Marcos hindi mapapasama sa Magic 12. Lakay, pero matatandaan nung binubuo pa lang yung alyansa, di ba, parang alanganin pa rin si Manang Aimee noon, pero sinasabi na talagang isasama siya doon. Ano man yung mangyari. Okay, so abangan natin, ha? Abangan natin. Matagal pa naman, ilang days pa before election, ha? Ayan, March, April. May isang buwan pa. Mahaba-haba pa yan. Ayan, makahabol pa yung mga nasa laylayan. Nasa laylayan ng survey. Ano yung schedule ng Pangulong Marcos, Miss Leta? Mayroon siyang mga private meeting ngayong araw, Lakay, at aabangan natin kung sino ang kanyang mga ka-meeting. Pero walang ibang aktibidad ang Presidente para ngayong araw ng Huwebes. Ang sipag-sipag na magpapresko ni Yusek Claire de la Fuente, ha? Ayan. Castro pala. Ang sipag-sipag, kaya lang puro Duterte naman ang topic. Pwede ibang topic naman. Pakitanong nga, ha? Ayan. Alam ba ng Pangulong Marcos na may approval ba ang Presidente na ang NAIA Terminal 3, yung 61 hectares, ibebenta sa halagang 48 billion ng BCDA? Ganun ba? Di ba hindi ba sinasabi lang kayo ng BCDA ay tataasan yung leasing? Sige, malaman natin. Sige nga, pacheck mo nga ayan kasi may business report kahapon mga ganyan ha? Ayan, meron na raw agreement ang BCDA at Manila International Airport Authority, ha? Ayan. Pero magugulat ka, NAIA Terminal 3, ayan, under BCDA pala ito.
ibebenta ng 48 billion? Bakit ibenta yung mga non-performing assets? Hindi yung mga katulad nito. Airport, ha? Ayan, di ba? Mukhang pumirma sila lakay sa Memorandum of Agreement para Kaya sa nga. pagtataas ng taunang lease. Ayan, para sa Terminal 3. Magbabayad ng 489 million hanggang mula sa kasalukuyan o sa dating 180 million or ayun, kung bibilhin yung property sa 48.89 billion. Benta ba yan? Renta? Ayan. Huwag nang benta. Baka matulad sa Meralco, MWSS, Petron. Ala na tayong say dyan, ha? Ayan. Anyway. Sana ituloy na lang ng yung list, padilis nila. Oo, kaya partner na lang. Huwag namang ibenta. Oo, pagka naubos yung pinagbentahan, wala na. Ayan. Anyway, sige, pakicheck na lang. Maraming salamat, Miss Let. Good morning. Good morning. Balik sa'yo, Lakay. Damdamin. Bayan.